Paglustay umano sa confidential funds, pagbabanta raw sa Pangulo at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng ari-arian sa SALN, ang ilan sa mga batayan ay kaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na naitransmit na sa tanggapan ni House Speaker Bogie D ang naturang impeachment complaint. Daw na lang sinabi ng kampo ng bise na sasagutin nilang ng mga reklamo sa takdang panahon alinsunod sa konstitusyon. May unang balita ang kasama nating si Marie Zumali. Wala pang 24 oras mula nang ihain ng isang attorney Nathaniel Cabrera ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na ito ng House Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Inendorso ito ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes para ito sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano ng bise na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Ayon sa reklamo, ilang bank accounts, mga ari-arian at malalaking transaksyon ang hindi umano ganap na naideklara sa mga SALN ni Duterte na nagbubukas ng tanong kung tama nga ba ang naideklara niyang net worth. Binanggit din sa reklamo ang sinumpang salaysay ng umano'y bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga na nagkwento tungkol sa paghahatid daw niya ng milyon-milyong piso na nakalagay sa mga duffel bag matapos ang encashment ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. This might be the smoking gun because Ramil Madriaga is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person, no? Ginawa siyang hindi lamang bodyguard ni Vice President Sara, but talagang ginawa siyang leader. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na simulan ang proseso ng impeachment. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga reklamo sa order of business ng plenaryo. Ire-refer ang mga ito sa House Committee on Justice. Kapag pareha sufficient in form and substance, bibigyan na natin ng notice si respondent for her to file an answer within the period of 10 session days, no? 10 calendar days, no? And then from there, ay pwede pang sumagot ang complainant by way of reply, and then the respondent may answer also by way of rejoinder. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga reklamo laban sa kanya. Tila nagpaalala naman ang palasyo sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagkapresidente. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. 3 oras lang kada araw at may break time. Yan ang schedule ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa susunod na linggo. Ayon sa ICC, konsiderasyon daw ito sa kalusugan ng dating Pangulo. Ukol naman sa kagustuhan ni Duterte na hindi dumalo sa pagdinig, nakasalalay sa mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 ang pagpapasya. May unang balita si Marisol Abduraman. Nakasalalay sa mga hukom ng International Criminal Court ang pagpapasya sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, nananatiling request mula sa depensa ang sulat ng dating Pangulo na i-waive ang kanyang karapatang humarap sa confirmation of charges hearing kaugnay sa kasong crimes against humanity mula February 23 hanggang 27. Di raw niya kinikilala ang jurisdiksyon ng korte sa kanyang pagkatao. Tinawag niyang kidnapping ang pagpadala sa kanya sa The Hague na anya'y pinangasiwaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag ni Duterte, outrageous o di ka panipaniwalang kasinungalingan ang akusasyong siya ang pasimuno ng EJK sa bansa. Ayaw rin niyang dumalo sa legal proceedings na makakalimutan niya sa loob lang ng ilang minuto. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Permado ng dating Pangulong sulat na may petsang February 17.
Para kay ML Party List Representative Leila de Lima, ang mga deklarasyong ito ni Duterte ay patunay na maayos ang pag-iisip niya. Propaganda at legal strategy umano ni Duterte ang di pagdalo. Pero sabi ng depensa sa kanilang isinumite sa ICC, idinikta ito ng dating Pangulo sa kanyang legal team noong February 16. Kinabukasan, binasa para kay Duterte ang sulat, pinaprobahan at pinirmahan kahit nakalimutan na ni Duterte ang idinikta niya noong araw na yun. Ang Malacanang, iginiit na naayon sa batas ang pagpapadala sa deheg ni Duterte. Ginampanan lang din daw ng gobyerno ang responsibilidad nito sa mga nagreklamong biktima. Kung taxpayer po ang ginamit to, ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan, maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Sa Lunes, February 23, nakatakdang unang araw ng pagdinig sa confirmation of charges sa dating Pangulo sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng ICC na batay sa assessment ng independent medical experts na pinadala kay Duterte, fit ang dating Pangulo na humarap sa hearing. Katunayan, ang inilatag na schedule ng ICC ay bilang konsiderasyon kay Duterte. 3 oras lang ang hearing sa February 23, 24, 26 at 27. At kada isang oras ng hearing ay may break para raw makapagpahinga ang dating Pangulo. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Maulang Biyernes para sa mga taga Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, asahan po ang matitinding buhos o intense rains sa Surigao del Sur at Davao Oriental. Malalakas namang ulan o heavy rains ang mararanasan sa Dinagat, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, pati na rin po sa Davao de Oro. Sa mga nakatira po sa mga nasabing lugar, maging alerto po sa posibleng pagbaha o kaya naman landslide. Paliwanag ng Pag-asa, maulan ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas dahil po sa shear line. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Happy Friday po sa ating lahat. Ako po si Andrew Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Nagka-landslide sa Trento, Agusan del Sur. Makikita sa video, unti-unting pagguho ng lupa sa barangay Pangyan kahapon. Tinagay nito ang ilang puno at ang mga naiwang piraso ng bahay. Nasa mahigit 10 metrong lawak ng gumuhong lupa. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nasaktan sa insidente. 5 pamilya naman ang inilikas. Ang tuloy-tuloy na ulan dahil sa shear line ang itinuturong sanhi ng landslide sa lugar. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.